Hello guys, welcome back sa ating channel Taal Volcano Update at ito ang ating pinaka-latest update. Ito po yung tulay na nasira, papakita rin po natin pinaka-latest update dyan. Nag-start po tayo dito po sa may Manila. Yan, ito po yung Manila City Hall na ating dinaanan. Papakita po natin sa iyo yung mga iba't ibang lugar na ating mga dinaanan mula dito sa Manila hanggang dyan sa may Taal Volcano. Yan, dito po nanumpa ang ating President, Bongbong Marcos naman. Ayan, na ating ipinapakita sa inyo. Dire-diretso at eto na po, naikabit na rin po nila dito yung tinanggal na po nila mismo yung rebulto po nila Lapu-Lapu. Ayan, bali dito sa Luneta, ina-upgrade pa rin po nila yan. Ang nawala lang po dyan yung mapa ng Pilipinas. At dito naman po, yung reclamation po na ginagawa, tuloy-tuloy po dito sa may Mall of Asia na po tayo na ating dinaanan. Ito yung globe na ating ipinapakita sa inyo. Dire-diretso po yan. Dito po sa may Mall of Asia, ina-upgrade na rin po siya. May mga reclamation na po yung ginagawa. Yung kabilang pinakadulo po dyan sa right side. Ginagawa na rin po yan. Napuntahan na rin po natin yan. Sumakay tayo ng bangka. At meron tayong mga video dyan. Panoorin nyo na lang po about dito sa may reclamation dito sa may Manila. At eto naman po, dinaanan ko na rin po. Gusto rin po makita ng ating mga kababayan. Dito po mismo yung Okada. Yan, ito isang napakalaking mga mamahaling hotel. Isa sa mga mamahaling dito ang Okada. Ayan, na ating ipinapakita. Salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow ng ating pinaka-latest update at tuloy-tuloy ang ating pag-update sa iba't ibang lugar upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at mga latest na kanilang ginagawa. Yan o, Okada o. Isang beses walang tayo nakapasok dyan sa Okada. At eto, dito na po ako dumaan sa may pinaka-tinatawag nilang bulungan. Dito po, eto po yung pinaka-shortcut going po ng Las Piñas, Parañaque, at papuntang Cavite. Yan, sa mga nagmumotor, dito sila dumadaan. Shortcut po ito. Nadaanan nito. Yan, itong left side expressway na yan, no. Bulungan sa may Parañaque, mga murang isda na dito rin po mabibili yan. Talaba, talangka, yan, iba't ibang klase, mga seafoods. At ito, ina-upgrade na rin po nila. Itong LRT1 extension dito may sapote na po ako dumaan. Ayan, no, nakita nyo po yan, itong tulay na magtatawid na po dito papuntang Sapote Satellite Depot ay tuloy-tuloy na rin po. Sa mga hinaharap ay tuloy-tuloy rin natin ina-update yan. Dito lang po ako dumaan na ating ipinapakita sa inyo. Shortcut po ito, going to Las Piñas and Bacoor, Cavite. Yan po ang ating mga latest update. Salamat sa mga ating mga viewers, subscriber na lagi na sumusuporta. At ito po yung aking dinaanan dito na aking ipinapakita. Isa naman po to sa ina-update na rin na po natin ang Calax. Yan. Yung Calamba at saka Laguna. Yan. Ito, ginagawa na rin po ito papuntang Laguna. Cavite at saka Laguna. Ang Calax Expressway na ginagawa na po rin ito sa area na po dito. Dito po sa may Aguinaldo Highway ako dumaan, dire-diretso po iyan. Going po na tayo ng Tagaytay mga kababayan. At isa rin po sa ating ina-update, eto dito na po tayo mismo sa may Tagaytay na po tayo na ating ipinapakita sa inyo. May mga latest update po kasi tayo dito. Alam niyo naman po, nagkaroon to ng viral etong dito sa may Tagaytay, etong flyover, no, na may bumanggang truck na malaki. Eto, ganito na po ang kanilang ginagawa. Nagkakaroon talaga dito ng moderate traffic kasi ginagawa nga po yung flyover. Ano na po ba ang latest update natin dito? Tuloy-tuloy na po ang ginagawa to. Pag natapos na ay mababawasan na po yung traffic dito sa may Tagaytay. Isa ito po sa mga solusyon para mabawasan ang traffic dito sa may Tagaytay. Kaya tis-tis lang po kayo, ay tuloy-tuloy na po itong ginagawa ang Tagaytay flyover na ating ipinapakita. Yan, medyo yung daanan lang dito sa Tagaytay ay medyo lubak-lubak. Itong parte dito,
kasi ginagawa nga po itong flyover. Ayan, pero sa mga hinaharap ay napakalaking ginhawa na po yan. Napakabilis na po na magiging biyahe pag natapos na po itong Tagaytay flyover na ating ipinapakita. I-comment nyo na below kung anong masabi nyo po dito sa may Tagaytay flyover na ating ipinapakita sa inyo. Ayan. Medyo mahaba-haba ang ating nilakbay mula Manila hanggang dito sa may Taal Volcano o Batangas. Ay umaabot tayo ng 4 na oras ang biyahe, mga kababayan. Hindi na po natin kinuha ng full video. Yung mga parte lang po ng ating mga dinaanan na ating ipinapakita sa inyo. Ayan o. Nakagawa na po siya ng concrete girders at spearhead. Dito po, ito yung mga poste. Nakaready na rin yung mga poste. Bali, ikakabit na lang po nila dyan yung mga concrete girders po, mga kababayan, sa mga hinaharap. Makikita na po natin yung pinaka-progress dito. Yan, ito yung mga kalsada po dito. Medyo lubak-lubak lang. Ayun nga po, dahil kasi ginagawa pa po itong flyover na ating inaabangan at nagkakaroon talaga ng moderate traffic dito sa mga area na to. Ayan, makikita ninyo. Kaya tumatagal lang po sa lahat ng mga bumabiyahe, lalo na pag mga Sabado tsaka Linggo. Ayan, lalo na pag may mga pasok, mga estudyante, yan ang ating mga masasaksihan dyan sa area na yan, mga kababayan. Kitang-kita po ninyo na tuloy-tuloy na po ito na ating inaabangan na soon ay malapit na lang pong matapos itong flyover. Kaya dadaan din po tayo dyan. Mas mapapabilis ang biyahe pag dito ka dadaan sa may flyover. Ayan, dire-diretso. Pidinaanan lang po natin to. Papunta po na ito ng Nasugbo, Batangas. Yan, may shortcut po dito. Alfonso. Yan. Pero ang way po talaga natin dyan after ng Aguinaldo, dire-diretso lang po yan. Tugbok lang po yan. Daan na po tayo dadaan. Dinaanan lang po natin to upang ipakita sa inyo ano na pa ba ang latest update natin dito sa may Batangas flyover. Na syempre, no, gusto rin makita ng ating mga kababayan na may mga sasakyan. Para pag natapos na ito, dito na sila dadaan. Mas mapapabilis ang biyahe papuntang Nasugbo, Batangas, Lemery, Batangas. At dito na po ako dumaan sa pinaka-shortcut, mga kababayan. Ito po yung mga sa gilid lang po ito ng kabundukan. Dire-diretso po yung ang Aguinaldo. At ito na po. Ang latest update nito, ina-upgrade na rin po nila, no? Yung nakaraan ng bagyong Christine. Isa sa mga naapektuhan ito pong Batangas, mga kababayan, na meron nga pong mga namatay at nasira yung tulay at halos karamihan lumubog dito sa may Batangas, pero nakarecover na po sila, awa ng Diyos. At etong aking dinadaanan, eto nagkaroon dito ng landslide. Ito sa isa sa mga naapektuhan din po ito. Kaya ang ginagawa po nila dito, ang pinakasolusyon, no, nakikita nyo nagkakaroon ng mga net at nilalagyan ng mga bakal para makita ninyo hindi magkaroon ng landslide dito, lalo na pag may bagyo, malalakas na ulan. Isa sa mga naapektuhan po kasi dito niyan. Ayan, etong gilid na po kasi nito, mga kababayan, bangin na po yan na aking ipinapakita sa inyo. Pinakita na rin po natin ito mula dito sa starting point hanggang dulo-dulo. Mahaba-haba po ito. Maraming mga dito dumadaan yung mga bikers at may mga sasakyan din po dito, kaya kung dito ka dadaan, ingat-ingat dahil ito'y pababa. Ayan, at itong left side natin, bangin na po yan. Hindi na po natin nakuhanan ng drone nito kasi medyo walang signal dito, kaya dumiretso na po tayo mismo sa may Taal Volcano na po tayo. Ayan, pinapakita lang po natin yung view. Napakaganda po ng pinaka-view po dito kung ikaw pupunta. Dire-diretso po lang po yung Aguinaldo Highway, tutumbok na yan sa pinaka-circle. Ayan, dire-diretso pababa, papuntang Batangas na po yan. Na aking dinaanan. Nakita nyo po, may mga nagbabike yan. Ingat-ingat po kayo dyan kasi ito ay bangin na po yung pinaka-left side na aking ipinapakita. Bali, natanggal na rin po dito yung mga kalsadang natabunan po kasi ito eh. Ito kasi dati, hindi pa po kasi possible dito dumaan. Pero ngayon okay na po ito. Marami na po nadadaan, natanggal na po yung
sa mga kalsada ng mga buhangin na naglandslide, na nagtambak dito. Kaya okay na po mismo. Okay na po dumaan dito sa area na to going to Batangas. Ayan, ipinapakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung pinaka-view po dito sa may gilid ng kabundukan. Ay, syempre, ingat-ingat lang kayo. And comment nyo na below kung kayo'y nakadaan na dito, kung anong masabi nyo po dito. Medyo itong lugar na ito nakakatakot, lalo wag ka dadaan dito pag mga gabi. Kasi madilim. Wala pang mga ilaw. Ayan. Ito, nakikita nyo yan. Kokoberan pa nila yan para iwas landslide po. Ayan, may mga project na po kanilang ginagawa dito. Yan, may mga nakasabay rin tayong mga nagmomotor dyan. Pero kung makikita nyo, napakaganda po talaga ng pinaka-view dito. Sa lahat ng mga dumaan dito, i-comment nyo na below. At sa mga bikers na lagi nang dumadaan dito, ito yung talaga yung kanilang dinadaanan. Medyo ano po kasi ito paakyat tsaka pababa ang ano neto. Kung galing ka sa Batangas, paahon sila. Pag galing ka naman sa may Tagaytay, pababa naman po ang mangyayari. Pero napakaganda po talaga ng view, kaya isinama ko na itong video na ito para mapakita sa inyo na ganito na po ang lugar dito. Kung kayo'y dadaan, ay possible na po ito at napakaganda ng mga tanawin. Mismo gilid ng kabundukan ka. Buti nga may mga gantong way po na daanan papuntang Batangas na shortcut na. Bali ang ginawa nila, tinapyasan nila nitong mga kabundukan. Dahil kasi bangin na po iyan, yung left side natin. Ayan, pero sa bandang unahan may mga nakatira na po. Papakita lang po natin yung iba pang way dito na dadaanan na ina-upgrade pa po nila. Kaya sa lahat ng mga dadaan dito, ingat-ingat lang po. Ay, may nadaanan tayong magjawang aso. Dire-diretso yan. At yan, pababa. Kitang-kita nyo po yung view, no? Ang ganda. Ang ganda sa tanawin. Puro green yan. Talagang ang ganda sa mata. Tsaka sariwang hangin dito sa area na to. Kaya kung kayo dadaan dito, ay napakalaking marerelax talaga kayo. Dahil mayroong mga parte dito, yung mismo yung mamaya sa bandang unahan, yung bundok, hinati nila. At mayroon kang parte na makikita na papasok diyan sa area na yan. Ayan, dire-diretso lang yan. Ayan, no? May mga nakatira din. Dahil nga po kasi, kailangan talaga nilang takpan itong kagilid ng bundok para maiwas po. Ayan, nakikita nyo itong area na to, meron na may mga parte na natakpan na nila pero tuloy-tuloy pa. Napakalaking project po ito mga kababayan. Ayan, dito nag-start din yung landslide ng nakaraan ng bagyong Christine. Ayan, mayroong mga bahagya pa tayong nakikita na natambak na nila. Ayan, inikot-ikot natin yung ating drone, Insta360. Ito po yung isa sa ating mga bagong gadget natin, ang Insta360 X4. Napakaganda siya, napakalinaw at napakaganda ng kanyang kuha. Kung makikita ninyo, smooth na smooth din, at mismo may mga na rin yan, talagang gamit. Kaya dire-diretso po yan. Medyo mahaba-haba itong video. Ipinakita ko lang sa inyo yung full video kung kayo dadaan dito na going to Batangas na. Ayan, ipinakita lang po natin yung mga latest update na ating mga dinaanan. Kung kayo pupunta ng Taal Volcano, ay dito na rin kayo dumaan para makita nyo po yung napakagandang view dito going to Tagaytay and Batangas. Ayan, kagaya dito nagkaroon din landslide, kaya may mga cover, dito ingat-ingat lang. Medyo hindi pa po nila naaayos yung kalsada. May mga kalsada po ditong area ay hindi pa po nagagawa dahil nga po may mga inuuna pa po sila.
Ayan, dire-diretso. Makikita nyo po talaga yung kagandahan ng view. Dito. Ayan, oh. Talagang sobrang ganda po talaga dito sa may Tagaytay tsaka Batangas, mga kababayan. Medyo malamig-lamig ang panahon at na medyo nagkakaano na by March tsaka June, tag-ulan na naman, no? Dito medyo maano na dito. Malakas ang hangin ngayon sa Batangas at lumalakas yung ano ng alon. Tsaka umaambon-ambon na rin po. Yun ang aking nasaksihan ngayon ba kasi may March, no? Mag-start na po yung tag-ulan dito and June. Eto, nakikita nyo po yan, maraming gilid na po, ina-upgrade na po nila. Ito, napakalawak na po kanilang ginagawa. Kaya medyo ingat-ingat lang sa mga dumadaan dito. Talagang ito, minamadali na rin talaga nila. Ang mahirap po kasi na pag ano naman, bagyo na naman, ay grabe. Talagang itong daanan nito ay hindi mahirapan na naman pong dumaan. Kaya kailangan coveran nila para iwas landslide po talaga ang mangyayari. Nakita nyo, ang ganda ng kalangitan. At eto na po yung pinakamagandang view talaga dito na ating mga pinupunta sa iba't ibang lugar. Sa mga hindi pa po nakapunta ng Tagaytay tsaka Batangas, at eto na po, para sa inyo po itong video nito. At sa mga gustong dumaan dito, dito na po kayo dumaan. Shortcut po iyan. Ayan, tuloy-tuloy po ang kanilang pag-upgrade dito sa mga gilid ng kabundukan na ating ipinapakita sa inyo. Ayan, pinakita lang po natin yung kabuang view. At eto, mula sa Tagaytay po kasi hanggang pinakababa, umaabot po yan ng mga 30 minutes ang magiging biyahe mo. Ganun po kalayo, mga kababayan, no? Going to Tagaytay, kung dadaan ka dito sa may gilid ng kabundukan, ay umaabot po ng 30 minutes ang biyahe. Ganun po. Kulang-kulang 30 minutes ang biyahe. Dahil sigsag-sigsag po siya, at syempre ingat-ingat po kasi dahil bangin po talaga. Nako po, delikado talaga pag ikaw hindi ka nag-ingat dito. Ayan, nakikita po ninyo, no? Halos karamihan dito ng gilid ng kabundukan ay kinocover na po. Ito po yung aking tinutukoy. Ayan, no, hinati nila yung kabundukan, no, para makadaan. Yun ang aking tinutukoy po sa inyo. Nakikita nyo yan. Ayan, dire-diretso na po tayo. Makikita nyo na po yung dagat dyan sa bandang unahan. Ayan, ito may mga nakatira na rin po dito. Ayan, no. Medyo delikado lang, no. Kasi yung gilid na po ng kabundukan, pag nagka-landslide ay sila unang matatamaan. Kaya delikado po talaga. Meron ng mga nangyari niyan diyan sa may yung pinuntahan ko po dito sa may Rizal. Nasa gilid lang po sila, no. Nagkaroon ng landslide ng malakas ng bagyo na Christine. Yun, isang pamilya na may namatay. Ayun. Ganun po nangyayari. Kaya ang ginagawa na po ng ating mga local government, pinapaalis na po yung mga nakatira sa mga delikadong lugar, mga kabundukan na landslide, mga squatter area. Inaalis na po yan sila. Binibigyan na po ng mga relocation para hindi sila delikado. Yun, may video po tayo dyan. Panoorin nyo po yung nasa may Rizal naman po. Ayan, dire-diretso pa rin po yan. Pinakita po natin yung kabuang view. At eto yung ating mga dinaanan. Ganito kaganda dito sa may going to Tagaytay at Batangas. And like and comment and share yun po dito sa ating pinaka-latest update. Medyo mahaba-haba itong video natin pinuntahan. Grabe po kasi yung paglalakbay natin. Going to Manila hanggang dito ay umaabot tayo ng
na kulang-kulang nga 4 na oras. Syempre kumain pa tayo. Yun. At eto na, tanaw na po mismo. Ayan, no? Tanaw na mismo yung dagat at yung Taal Volcano. Dito sa may pababa nito, may papakita pa rin po tayo dito. Bali, ina-upgrade na rin po nila yung pinakagilid. Nagkaroon kasi dito ng landslide. Isa ito sa mga naapekto, nasira yung mga bato-bato dito. Yung mga cover. Pakita natin sa bandang unahan naman. Ayan, ito pababa na po ito, kaya medyo ingat-ingat lang kayo sa lahat ng mga dadaan dito. Ayan, oh, itong area. Banda sa unahan makikita ninyo. Na ginagawa na nila. Dito na po yung pinakaisa sa mga magagandang parte kasi makikita nyo na po yung ito, may lumihan dito sa area na to. Mayroon, ayan o, parte ng mga nasira na o. Kaya inaayos na rin po nila yan. Dito nga po yung tinutukoy na magandang parte na pababa, makikita nyo yung dagat, yung Taal Volcano. Ayan. Ayan, ito po yung aking tinutukoy sa left side do. Ayan, nagkakaroon dyan ng talagang landslide. Kaya inaayos na rin po nila dyan itong mga bato-bato na mga nasira. Okay, dire-diretso yan. Malapit na tayo. Tanaw nyo na po yung dagat dito. Ayan, may mga grabe rin po kasi naapekto ng bagyo talaga dito, mga kababayan. Pero awa ng Diyos, nakarecover na po sila. At okay na po yung kalsada. May mga ibang parte lang po yung tulay. Ito kagaya dito, ayan no. Kita nyo yan guys, kaya ingat-ingat kayo dito. Ayan. Isa rin po ito sa mga natabunan kasi dito yung nagkaroon ng landslide eh. Mula galing bundok, dire-diretso dito pababa. Kaya lalo na ang hirap talaga dumaan dito pag may mga bagyo. Iwas na lang po tayo munang going to Batangas. Kung may mga bagyo, ay wag po kayo dadaan dito sa area na to dahil delikado. Sa kabilang side na lang po kayo dadaan. Dalawang way po kasi ito. Ayan, dire-diretso tayo pababa. Pinakita lang po natin yung pinakakagandahan ng view dito. Yung ating mga dinaanan. Ayan, dami mga nagbabike. At okay naman po na. Possible na po talaga itong daanan talaga. At nakarecover na rin po ang mga taga Batangas sa bagyo. Kaya mahirap talaga pag may mga bagyong dumarating sa atin. Ang karamihan talaga mga naapektuhan ay kagaya dito, lalong-lalo na mga area ng mga binabaha. Yun ang ating pinakamahirap dyan. Sana makaisip ang ating mga local government, ang national government, kung paano masusolusyonan, no? Or magagawa ng paraan, lalo na pag may mga bagyo. Ito po, ayan, may mga heavy equipment yan. Ito, nasira kasi yan eh. Kaya kinocover na nila ng mataas. Ayan o. Nawasak yan yung mga bato dyan. Bali ngayon, tinataasan na po nila. Ayan o, kitang-kita po ninyo. Yan na po ang kanilang ginagawa dito. Yan na lang po yung mga remedyo na kanilang ginagawa. Dahil pababa po yan, galing bundok ang pababa. Kaya pag nagkaroon ng mga malalakas na bagyo, ay masisira po talaga, no? Yung puwersa po kasi talaga ng sa may kabundukan. Ayan, dire-diretso pababa na po yan, no?
Yan ang ating mga dinaanan na ating ipinapakita sa inyo. At eto naman po, nandito na po tayo sa may Batangas. At ito po yung nag-viral na tulay. Hindi pa po nila nagagawa yung tulay at ang solusyon na lang gumawa sila ng daanan na lang po. Yan, para makatuloy makadaan ng mga tao bago gawin yung tulay. At least na meron na po silang solusyon dito. Ito po yung nag-viral na tulay na walang bakal. Ayan no, na ginawa. Pero ngayon, napakalaki ng project na po ito, ay umaabot ng 19 million ang project na ito. Na sana, no? Mapatibay na nila yung tulay na to at maging okay na. Para kung ano man dumating ng mga bagyo ay hindi basta-basta masisira etong tulay. Pero meron na silang solusyon na may daanan na sa pinakababa. Yan, pakita na po natin, no? Yan yung project, oh. Yan, sa mga nagbabayad ng mga taxpayer, yan kagaya natin, nagbabayad na ng tax, yan ang ating nakikitang mga project na ipinapakita sa inyo. Dito na pupunta yung ibinabayad nating mga buwis dito sa mga ganitong proyekto. 19 million yung project na yan, natuloy na yan. At dito, ito yung aking dinaanan, napakagandang view rin nito, kaya kinuha na rin natin. Nandito po tayo sa may Buso-Buso. Yan, no? Dito sa may Buso-Buso, makikita nyo na po yung Taal. Mas malapit po kasi dito yung Taal Volcano. Ayan. I love Buso-Buso. Oh, ano ba tawag doon? Yun. Kayo na po mag-comment. Yan, dire-diretso na po ito pababa. Tanaw na po yung Taal Volcano dyan. Yan na po mismo pinaka mas malapit. Ayan. Okay, salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow ng ating pinaka-latest update ng ating update dito sa may Tagaytay at sa may Laguna ng Calax na ginagawa, Cavite, Laguna Expressway at yung ating mga dinaanan. Ito naman po, isa na ating drone shot naman natin. Ipapakita natin sa inyo. Hindi po kasi mahirap po kasi makapunta mismo sa may Taal eh. Kung pwede lang makapunta doon, bawal po kasi na. Kasi medyo nag-aalburuto yung Taal Volcano, no? Mga nagdaang araw, sumasabog po, no, ng usok, ng sulfur. Kaya ipinagbabawal na po nilang lumapit doon mismo sa Taal Volcano. Ayan, ito yung mga naapektuhan dito, yung bagyong Christine. At ito naman po, yung ating drone shot. Medyo napakalakas lang yung hangin, hindi po tayo makalapit doon. Nahihirapan yung ating drone. Grabe po kasi, no? Nag-i-start na po kasi dito sa Batangas ay umuulan. At napakalakas ng hangin. Nakikita ninyo yung dagat, no? At eto, meron silang mga fish pond dito, no? May kanya-kanya silang mga mga panghuli. Ayan, pinakita rin po natin yung pinaka-view dito sa may Taal Volcano. Hindi lang po tayo makalapit ng todo kasi napakalakas po talaga ng hangin, nagwa-warning. Hindi kaya ng ating drone, inangat na po natin yan. Nasa papuntang 500 meters na po yung ating taas ng ating drone. Yun yung pinakasagad po kasi ng taas natin, no? At umaabot naman ng 3 to 5 meters ang layo ng ating drone. Ayan, makikita ninyo, nahihirapan lang lumapit yung ating drone kaya hindi po tayo nakalapit. Umabot lang po tayo ng mga nasa 700 meters ang layo. Kasi mula dito sa may kalsada hanggang dyan ay umaabot po ng nasa 1,500 na meters ang layo. Mula doon sa may dulo. 1,500 to 2,000 meters ang layo doon sa may pinakabunganga ng Bulkan Taal. Kaya hindi po natin mailapit dahil napakalakas po ngayon ng hangin. May mga parating na naman po ng tag-ulan na naman. Ay wag sana mga bagyo na matitindi. At napakahirap po kasi pag may mga bagyo. Ang unang-unang naapektuhan yung mga mababang lugar, yung tabi ng mga bundok. Yan, yung mga mahihirap na ating mga kababayan. Yan ang mga unang-unang naapektuhan pag may mga bagyo. Talagang kawawa po talaga ang may mga parte sa Pilipinas sa mga lubog.
Yan, ang ganda rin po ng view dito sa may Taal. Ayun, iba't ibang lugar po kasi pula dito, no? Ng sumasabog dito sa may Bulkan Taal na ating ipinapakita. Pinakita rin po natin yung view dito. Hindi lang po tayo makalapit dahil grabe po, tag-ulan na po. Nag-uulan-ulan na po dito. Medyo madilim-dilim nga po yung kalangitan at napakalakas ng hangin. Ayan o, kitang-kita nyo naman po ng ating drone yung ano ng hangin, no, sa may dagat. Ayan. Kaya hindi tayo makalapit kasi kung dedire-diretsin pa natin hanggang nasa 700 meters na lang po tayo, naka 50% na po yung battery natin. Kaya medyo delikado. Kaya hindi na po natin diretso-diretso, zoom na lang po natin. Papakita po natin yung ibabaw talaga mismo ng etong nagbubuga ng usok. Ay medyo may bula-bula po siya. Ayan, no? Medyo bumubula-bula po ngayon ang Taal Volcano. Baka nagbabadya na naman po ito ng pagputok na naman po ulit. Kasi ayan, no, may mga bula-bula naman siya ulit. Ayan, no? Yun. Kita nyo, guys? Ito po yung pinaka-active talaga ngayon. Itong area na to. Yan, inaabangan na rin po natin yan na talagang ina-update natin tuloy-tuloy. Yan, nilapit natin ang zoom natin. Kita nyo, may mga bula-bula. Ayan, no? Usok-usok, oh. Yung puti-puti. Diyan sa may pinakabunganga. Yan. Yan po ang ating pinaka-latest update natin. Ngayong araw na to. Salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow. Ipinapakita po na natin na ganito na po dito sa may Bulkan Taal. Ayan. Mukhang nagbabadya na naman po itong Bulkan Taal natin. Kasi ayan, may mga usok-usok na, oh. Ayan. Kita nyo, guys, no? Ayan, no? Yung puti-puti. Yan yung mga usok-usok niya. Sabihin, active po talaga to. Nagbabadya na naman na may possibility ng itong mga susunod na araw o buwan ay pumutok na naman po ito ulit. Pero ituloy-tuloy po natin i-update yan sa mga hinarap. Kung wala lang pong malakas na hangin ngayon, mapapalapit po natin, mapapakita ko sa inyo yung pinakatutukan nitong Bulkan Taal. Sa mga hinarap, ipapakita po natin yan. Yan po na lang ang ating pinaka-latest update natin sa inyo. Dito sa may Batangas. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-follow ng ating pinaka-latest update